Alright, so what's up mga man? Bale ngayon magpapalit muna tayo ng brake sa ating harapan. Etong Yamaha Aerox 155 natin. Kasi meron tayong rides within this week. Kasama natin sila Biyahero at si MJS Adventure. So may Pangasinan trip kami. Bale 2 days kami doon. So abang-abangan nyo din yung mga day of vlogs natin dito para hindi kayo puro kalikot ng sasakyan. So yan, balitan na natin yung brake pad natin. Bale, tanggalin lang natin tong mount nya sa caliper. I mean dito sa front shock, naka-mount dyan yung caliper natin. Dalawang tornilyo lang yan. So yan, natanggal na natin yung caliper natin. So yan, ubos na ubos yung brake pad natin. And next naman, tatanggalin natin tong lock nya para matanggal natin ng buo yung brake pad. So yan, hilain nyo lang yan dyan. And meron pa ulit sa kabila. So after natin matanggal yung kanyang dalawang lock, bale tanggalin nyo lang to, tulak nyo lang yan, then hilain nyo yung parang stick na yon. Then yan, matatanggal na yung brake pad nya. So ayan, ubos na talaga yung brake pad pala natin. Actually kapag napansin yung wala na yung dalawang hiwa sa brake pad, pag inabot na yun, senyalis na yun na papalitan na talaga yung brake pad. And bago pala natin ilagay yung bagong brake pads natin, kung mapapansin nyo yung piston na yan, yung nasa loob, dapat nakasagad yan. Kasi kahit anong pilit nyo, hindi nyo mapagkakasya yung dalawang bagong brake pad dyan sa loob. Dapat yun nakasagad ng todo, nakaloob dapat yun. So siya rin lang na nabaklas na natin tong caliper, linisan na rin natin yan. Pati rin pala to mga man, itong parang itong bracket nya na pagtornilyoan dun sa front shocks, nalilinisan din yun. So pukpukin nyo lang yun, martilyoin nyo ng unti-unti, kusang matatanggal yung bracket na yan. And yun, linisan nyo lang yung loob nun, yung mga rubber nya. Tapos grasaan nyo na rin. Kasi minsan pinapasok yun, madalas pinapasok yun ng tubig eh. So para iwas kalawang na rin.
So yan, nalinisan na rin natin yung caliper natin. So try na natin ilagay itong bagong brake pad. So tignan nyo to mga man. Pag di natin pinush yung piston nya, ganito yung kakalabasan. Yan, nakaangat na agad yung brake pad natin. Kaya kailangan natin itulak yan ng todo. Pag nilagay pa natin tong isa, ayan, hindi na siya kakasya. Yan, kahit anong pilit nyo dyan, matutuklapan lang yung preno nyo pag pinilit. Kaya kailangan natin itulak yung piston na yon. So para matulak natin yon, dati nung wala pa akong proper tool, ganito ang ginagawa ko. Yan, binabalik ko yung dating preno muna, tas tutulak ko lang ng T-wrench. Kaso medyo pwersado ka dyan at mahirap. Yan, matutulak mo din yan. Lulubog yung piston dyan. Kaso nga lang mahirap, lalo na kapag kakagamit mo ng preno mo, medyo matigas pa siya. So ito yung tool na kailangan natin. Anong tawag dito? Brake piston pressure ata. Basta yan, itutulak na yung piston ng preno para lumubog siya ng todo. Ayan, para di na tayo mahirapan. Mura lang to, may mga nabibili nito online. Nasa 250 ata. Yan, tulak lang natin yan hanggang sumagad siya. Yan. So, pag sumagad na yan, pwede na natin ilagay yung bagong preno. Yan, nakita nyo, sobrang luwang na ng space niya. Yan, may guide naman yan yung brake pad natin, kaya hindi kayo malilito sa paglagay. So ayan, nalagay na natin yung dalawang brake pad, then ibabalik na natin tong mga lock nya. And syempre, wag nyo rin kalimutan tong dalawang yang parang pin lock yan, kabilaan siya. Kasi kung wala yan, baka may chance na malaglag yung preno ninyo. So yan, assemble na ulit natin siya sa ating motor. And all set na tayo din para sa rides natin. Bale, change oil na lang din mamaya. Yung preno naman natin sa likod, makapal pa.